Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating online midweek prayer meeting dito sa UCCP Pamplona Evangelical Church. Para sa ating pagpapatuloy sa unang Miyerkules ng taong 2022, ay ating ipagpapatuloy ang aralin sa buhay ni Propeta Eliseo. At sa gabing ito, ay pinamagatan po nating, "Is your child all right?" Mula po sa ikalawang sulat sa mga hari, Kabanatang 4, mga talatang 18 hanggang 37, at ito po ay hango po doon sa kwento tungkol sa babaeng Sunamita at yung kanyang anak, no? Tayo po sumandaling manalangin. Nawa ang mga tagang mamumutawi sa aking mga labi at ang pagbubulay-bulay ng aming mga puso ay maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan, o aming dakilang bato. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Muli, magandang gabi sa lahat ng ating taga-subaybay sa ating gawaing ito, at ating pong tunghayan ang sinasabi po sa 2 Kings chapter 4 verses 18 to 37. At lumaki ang bata, isang araw sumunod ito sa kanyang ama, kasama ang iba pang gumagapas sa bukid. Bigla na lamang dumaing ang bata na masakit ang kanyang ulo. Sinabi ng ama sa isang katulong, "Iuwi mo na siya sa kanyang ina." Sumunod naman ang inutusan at inilagay ang bata sa kandungan ng ina. Ngunit nang magtatanghaling tapat, namatay ang bata. Ang bangkay ay ipinasok ng ina sa silid ni Eliseo. Iniligay niya ito sa higaan. Isinara ang pinto at dali-daling lumabas. Tinawag niya ang kanyang asawa at sinabi, "Madali ka, pagayakin mo ang isang utusan at ipahanda ang isang asnong masasakyan ko. Pupunta ako sa lingkod ng Diyos. Anong gagawin mo roon?" Tanong ng asawa. "Hindi ngayon araw ng pamamahinga at hindi rin kapistahan ng bagong buwan." "Kahit na, kailangan ko siyang makausap," sagot ng babae. Nang maihanda na ang asno, dali-dali siyang sumakay at sinabi sa kanyang katulong, "Sige, pabilisin mo ang asno at huwag mong pababagalin hanggang hindi ko sinasabi sa iyo." At naglakbay sila papunta sa bundok ng Carmel sa kinaroroonan ni Eliseo. Nasa daan pa lamang, natanaw na sila ni Eliseo. Sinabi nito kay Gehazi, "Dumarating ang Sunamita, salubungin mo. Kumustahin mo siya, ang kanyang asawa at ang kanyang anak." Nang kamustahin ni Gehazi, sumagot ang babae, "Mabuti po." Paglapit niya kay Eliseo, nagpatira pa ang babae at hinawakan ang mga paa ni Eliseo. Tutulak sa ng palayo ni Gehazi ang babae, ngunit sinabi ni Eliseo, "Pabayaan mo siya. Tiyak na may malaki siyang problema. Hindi pa lang ipinaalam sa akin ni Yahweh." Sinabi ng babae, "Humingi ba ako sa inyo ng anak? Hindi ba't sinabi kong huwag na ninyo akong paasahin?" Nilingon ni Eliseo si Gehazi at sinabi, "Magbalaban ka, dalhin mo ang aking tungkod at tumakbo ka. Kapag may nakasalubong ka sa daan, huwag mong babatiin. Kapag may bumati sa iyo, huwag mong papansinin. Tumuloy ka sa bahay nila at ipatong mo ang tungkod sa mukha ng bata." Sinabi ng Sunamita, "Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, at hanggat buhay ka, hindi ako aalis nang hindi ka kasama." Pagkasabi nito'y lumakad siyang papalabas ng bahay, kaya tumindig na si Eliseo at sumunod sa kanya. Samantala, nauna si Gehazi sa bahay ng Sunamita at ipinatong sa bangkay ng bata ang tungkod ni Eliseo. Ngunit walang palatandaang ito'y mabubuhay, kaya bumalik siya at sinalubong si Eliseo. Sinabi niya, "Hindi po nagising ang bata." Nagtuloy si Eliseo sa kanyang silid at nakita niya ang bangkay sa kanyang higaan. Isinaran niya ang pinto at nanalangin kay Yahweh. Dinapaan niya ang bangkay at hinawakan ang mga kamay nito. Pagkatapos, itinapat niya sa bibig at mata ng bangkay ang kanyang bibig at mata, at unti-unting uminit ang bangkay. Tumayo si Eliseo at nagpabalik-balik sa loob ng silid. Muli niyang dinapaan ang bangkay at ang batay bumahin ng 7 beses, saka idinilat ang mga mata. Ipinatawag niya kay Gehazi ang Sunamita
At nang pumasok ito, sinabi niya, kunin mo na ang iyong anak. Ang babae nagpatiripa sa paanan ni Eliseo. Pagkatapos, kinuha ang kanyang anak at dinala sa kanyang silid. Pinagpala na po tayo ng Panginoon sa pagkabasa, pagkarinig ng kanyang mga salita. Ang ating aralin sa gabing ito ay nakatuon po ang interes sa mga magulang at sa lahat ng may mga responsibilidad sa kanilang mga anak. Ito po ay base sa kaganapan na natala sa ikalawang sulat sa mga hari, sa kabanatang 4, at ang susing salita na makikita po natin dito ay doon po sa talatang 26 na pinamagatan nga po nating, Is your child all right? Ang bata po rito ay masasabi nating siya yung sentro sa kwentong ito. At kapag tinignan natin, bakit naman sa bata nakatuon ang kwentong ito? Parang ito'y tulad lamang ng pangyayari. No, ang Panginoong Yesus ay nagbiministeryo. Sabi nga po doon sa Matthew chapter 18, verses 2 and 3, sabi, tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa gitna nila at sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Ating pansinin ngayon, una, the condition of the child. Ano ba yung kalagayan ng bata? What is the spiritual condition of every boy and girl? Kasi mahalaga po na maging malinaw po ito sa atin. Kumbaga, ang sinasabi lang sa atin, dahil makikita natin doon sa talatang 20 at talatang 32 na patay na yung bata. No? Una, nung makita nung nanay, sabi sa katanghaliang tapat, matapos niyang kalungin, ay namatay ang bata. At nung pumaroon si Eliseo, nakita niya ang bangkay ng bata. So, ang isang nakakapagtaka lang dito, yung sa verse 31, dito, nakita natin si Gehazi na para siyang nangungusap na para bang yung bata ay natutulog lang. Dahil sabi niya, hindi po nagising ang bata. No? Para bang nakita niya ng patay na yung bata, pero sabi niya, hindi po nagising ang bata. Dahil iniisip siguro ni Gehazi, kapag naipatong niya na yung tungkod, ayon sa sabi ni Eliseo, ay babangon na agad yung bata. But the scriptures declare that the child was dead. No? And that is the spiritual condition of every boy and girl who is not with Christ, who is not a Christian. No? Spiritually dead. Sabi nga po, hindi naman nangangahulugan na ang ating mga anak ay necessarily morally bad, pero ang sabi po rito, it means that they are spiritually dead. No? Dahil ang sabi sa Romans 5:12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. At dahil dito, sabi, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So malinaw po, no? Walang exempted. At sabi doon sa 1 John 5:11 and 12, at ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ayan. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit, kung wala sa kanyang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. So, eventually, they are spiritually dead kapag wala si Kristo sa kanilang buhay. Because we are all born in sin. Sabi nga sa Psalms 51 verse 5, ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na ng ako'y iluwal. So imagine, hindi ka pa man nga nakagagawa ng mga bagay-bagay, dala mo na yung original sin. And we are dead in sin. Ephesians chapter 2 verse 1, sabi,
Nung una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Kaya kung sinasabi natin na wala tayong kasalanan, nagsisinungaling tayo. Bakit? Marami tayong pagsuway at mga kasalanan. But until, sabi nga, we receive new life through faith in our Lord Jesus Christ, ay hindi nga lang tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil sabi sa John 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. No? Pagka binasa natin yung Matthew 18, nangungusap dito ang ating Panginoon, speaking about children, no? Na sabi nga, itong maliliit na batang ito, no? Those little ones. At sabi nga, and they are lost, no? So, how would you feel if you knew your child was lost or dead in physical sense? Let us notice how this mother of Shonem felt, no? At ito yung ikalawang punto natin, the concern of the mother. Ano yung nakita nating pag-aalala ng kanyang ina? Makikita natin, when this tragedy fell upon her, this mother was moved on, no? Ito naman natin dito yung kanyang pagkataranta. Bagamat sabi nga, nung makita niyang patay na yung bata, pinasok niya agad dun sa kwarto ni Eliseo. No? At hindi sinabi rito na ipinaalam niya sa kanyang asawa. No? Basta ang sabi niya lang sa kanyang asawa, pupuntahan ko yung lingkod ng Diyos, no? Na walang iba si Eliseo. At nagpagayak nga siya ng asno na kanyang sasakyan upang makapunta roon sa bundok ng Carmel. So makita po natin dito, na isang katanungan na gusto kong bawat isa sa atin ay pakalimiin ang katanungan ito. Nasabi nga po, what should be our first concern for our children? Siguro kung tayo po ay tatanungin, ano ba ang primary concern natin para sa ating anak? No? Sasabihin natin yung kanyang physical welfare, di ba? Yung kanyang pag-aaral, yung kanyang pangangailangan, yung kanyang career, or should our first concern be for their spiritual warfare or spiritual welfare? Kasi, sa katotohanan, no, alam na nung nanay na yung kanyang anak ay patay na. And she was filled with a deep concern that he should be raised to life. No? Dahil yung batang iyon, ipinangako lang sa kanya yun, na bibigyan siya ng anak, di ba? At ito, biglang namatay. So, that surely should be our attitude towards our boys and girls, no? Na kinakailangan, wag silang mamatay, no? Or wag silang magdusa doon sa kasalanan. And it is here that the Sunday school teacher, no, ay meron po silang special ministry because to admit or not, many parents do not have a deep concern for the spiritual welfare of their children. Aminin man natin sa hindi, maraming magulang ang ibinibigay ang lahat maliban, no, yung kanilang kapakanang spiritual. And what a wonderful opportunity for us as teachers, as pastors, as worker, to become spiritual foster parents of such children by leading these little ones to the Lord Jesus, na makapagbibigay sa kanila ng buhay at kaligtasan, who waits to be their friend. No? Hinihintay lamang sila na maging kaibigan ng Panginoon. And this is the greatest work in the world. It is
great to win an adult to the Savior, but far greater to win a child. Isipin na lamang natin yung mga potentialities nitong mga batang ito. Maaaring itong batang ito ay magiging Billy Graham, no? O kaya magiging Amy Carmichael, mga missionaries, no? O kaya naman itong awkward boy na ito ay maaaring siya yung maging tulad ni Dwight Moody o ni William Carey na mga kilalang lingkod ng ating Panginoon. Ang tanong lang sa atin is, do you have a real concern for the salvation of your children in your care? Kasi mahalaga, no? Mahalaga po na sa kanilang kabataan ay nagagabayan po natin sila. Kaya makikita naman natin dito the failure of the servant, no? Itong si Gehazi. Nung pinapunta siya ni Elisha, no, at dala-dala yung tungkod upang ilagay doon sa katawan ng bata, ano ang makikita nating aral doon? It is a warning against becoming formal and professional in our service to God. Hindi pwede yung napakadalig po kasing maglingkod sa Panginoon without having first prayed about the matter. Are we out of touch with Him? No? When we go to speak for Him. No? Gusto natin gumawa ng isang bagay para sa Panginoon, pero hindi natin kinukonsulta ang ating Panginoon. It would seem that Gehazi went to work without praying or making any special preparation. No? Hindi man lang siya nag-isip na, ate ka muna, panalangin ko muna to. Because it is a great temptation for us, no? Para dun sa mga Sunday school teachers to go their classes, no? Quite unprepared for the important task of teaching the word of truth to the children. So, kumbaga, nakita lang natin dito si Gehazi, no? Walang panalangin, walang paghahanda, no? Walang persistence, no? At masasabi na rin wala yung pananampalataya, and therefore, nothing happened. Kaya nga, bumalik siya kay Eliseo, sabi niya, hindi po magising yung bata. No? Sabi nga po doon sa 2 Timothy chapter 3, verse 5, sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Kaya, madaling sabihin na tayo mga mananampalataya, na tayo mga Kristiyano, pero kung hindi nakikita yung kapangyarihan sa atin, magtaka tayo. No? Kaya sabi nga ni Pablo, iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. His service was a formal matter, but we see how different was Elijah's approach to the whole problem. Kakaiba ng ginawa nitong si Eliseo. So let us now see that triumph of the prophet. No? Anong una yung ginawa? He began on his knees. No? Tinuhod niya. Yan. Ito yung lagi natin naririnig na kapag may mga taong napakahirap nating abutin, napakahirap, sabi, tuhurin mo na yan. No? Ibig sabihin, iluhod mo na sa Panginoon. Makikita natin, napakaganda po nung tinuturo ng Panginoon sa atin. Sabi sa Matthew 6, verse 6, ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong Ama, na hindi mo nakikita at ang iyong Ama na nakakakita sa ginawa mo, ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. The man of God must be alone with God before he can communicate the life of God. No? Kumbaga, ang malinaw lang dito, before we can minister life to those who are dead in their sins, in their trespasses, we must be in touch with God ourselves. No? Paano tayong magbibigay ng payong, hindi nga tayo humihingi ng payo sa Panginoon. And how glorious if we can say what Hannah said doon sa 1 Samuel, hiniling ko sa kanya na ako yung magkalooban ng anak. Bagamat alam natin si Hannah ay baog at binigyan nga niya ako, sabi ni Hannah. Are we praying regularly
for the salvation of our children or for someone else's children under our care. Makita natin, he began on his knees. The second thing is, there was a personal contact. Makita natin sa verse 34, di ba? Ano yung intimate contact? No, meron dyan yung mata, bibig, yung mga kamay. And this suggests that if we are going to win the children to Christ, we must first is be able to see things from the child's standpoint. No, minsan, para magkaroon tayo ng contact sa kanila, kinakailangan alam natin o nakikita rin natin ano yung pananaw ng bata. No? Ikalawa, be able to speak in the child's language. Napakahirap kung nakikipag-usap ka sa isang bata, ang mga ginagamit mo mga salita ay mga, kumbaga sa gamot, generic na mga, yung kanyang mga pangalan, hindi yung brand na ng gamot ang tinatanong mo, ano. Ganun din, kapag nakikipag-usap ka sa bata, we should be able to speak in their language. And then, be able to enter into the child's interest. Now, ano ba yung gusto ng bata? No? Because each of these is essential if we would establish real contact with those we are seeking to win for the Lord. Kaya nga, talagang ano yan, di ba? Pagka nakikipag-usap ka, dapat mata sa mata. No? Kailangan mo magsalita, kailangan mo magbahagi. No? Hindi pwedeng pakiramdaman, hindi pwedeng kinakailangan isatinig mo. No? Parang yung pakikipag-usap sa pan, isatinig mo kung ano yung nais mo. At yung pangatlong ginawa, kung bakit naging matagumpay si Eliseo, there was intense desire and effort. Kasi pagka tinignan natin dun sa verse 34, sinasabi rito na hindi lamang siya, sabi dito, dinipahan niya yung bata. No? And it is true that with strong, great, wrestling souls are won. And this applies to work among children, no? Just as much as it does to work among adults. Dahil it is always hard work, no? Demanding the sacrifice of time and energy. Hindi pwede yung minsan ka lang nagbahagi, win mo na siya. Hindi ganoon, no? Kadalasan, it proves disappointing, but it is gloriously worthwhile work and brings great reward to the worker. Ibig sabihin, talagang sumikapan niya, pinaghirapan niya because there was patience and perseverance. At ito yung makikita natin kay Eliseo. Di ba? Sabi nga, matapos niyang gawin niya, nagpabalik-balik siya doon sa silid at inulit niya uli yung kanyang ginawa. Kumbaga, hinihintay niya yung pagkilos ng Panginoon. And the miracle did not happen all at once. Di ba? Because Elisha had to hold on to God and work on faith. Kinakailangan makita mo na yung pananampalataya niya, no? Na ang Panginoon ang makagagawa nun. Because we will fail because of impatient when we give up, no? Pero sabi nga ba, kinakailangan doon yung pressing on, believingly and trusting God to give us the victory. Ba? Napakaganda na naalala ko lang yung isang kanta ng Journey. Ano ba yun? Just keep on believing. Ba? Na kinakailangan magpatuloy lang, magtiwala lang tayo. No? Ganun din sa ating pananampalataya. In conclusion, let us notice, for as we bring the gospel to these children in our care, makita po natin sa verse 34, there is a sign of warmth. No? When there is warmth, there must be life.
The second thing is there is a sign of sneezing. Now, yung bumahin. And it surely indicates more life. No? Dahil hindi lang basta init, kundi bumahin pa. At doon sa verse 35 din, sinasabi, there is a sign of vision. Dahil ang sabi rito, we are told that the child opened his eyes. No? Dahil nung idinilat na ng bata yung kanyang mga mata, no, nakakita na siya ng pangitain. Ito yung dapat na kapag dinadala natin ang salita ng Panginoon sa kanila, there should be a sign of warmth. Kinakailangan meron tayong affection sa kanila. Meron tayong, no, sabi nga, ginagawa natin because we love them. No? Hindi lang we do this for the sake of doing. No? Kinakailangan gawin natin ito with all our hearts, with all our minds, with all our souls. No? At meron tayong pangitain para sa kanila. Kaya nga ang tanong sa atin ngayong gabi, is your child all right? Under our care, dahil ito yung mga bagay na sinasabi na sa panahon ng pagbabalik ng Panginoon, sa panahon ng paghuhukom, magsusulit tayo ayon sa ating mga ginawa, mabuti man o masama. Kapatid, napakalinaw nung sinasabi sa Kawikaan, no? Proverbs 22 verse 6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Kapatid, sa gabing ito, di ba't napakaganda ang ating Panginoon, naghihintay lamang upang siya'y ating maging kaibigan. Kaya, sa pagkakataong ito, ating pong damihin ang awit na ito. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we open forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? All because we do not carry everything to God in prayer. All we weak and heavy laden, covered with a load of care. Precious Savior, still a refuge. Take it to the Lord in prayer. Did our friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In His arms shall take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sapagkat itinuring mo kaming mga kaibigan, bagamat kami, Panginoon, ay punong-puno ng kasalanan. Salamat, Panginoon, na sa gabing ito, kami po'y binigyan mo ng napakagandang oportunidad upang
pangalagaan ang mga batang ito na ipinagkatiwala mo sa amin. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa halimbawa na ipinakita na iyong lingkod upang sa gayon, Panginoon, sa aming pagpapamalas ng iyong kapangyarihan ay makita, Panginoon, ang kahalagahan, Panginoon, ng pakikipagniig sa iyo. Ang kahalagahan, Panginoon, ng pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa iyo, Panginoon, sa lahat ng aming mga ginagawa. Panginoon, sa gabing ito, patuloy po namin sa iyong itinataas ang buong sambahayan ng aming mga kapatiran at sa lahat po na nakikibahagi sa gawain ito, patuloy mo nga, Panginoong, pagpalain at bigyan katugunan ng kanilang mga karaingan. Patuloy po namin itinataas sa iyo, Panginoon, ang aming bansa, maging sa panibagong banta, Panginoon, ng variant na ito, Panginoon, at kayo po ang aming pong pinagkakatiwalaan ng aming mga buhay, na anuman ang mangyari sa amin, Panginoon, kami ay nasa iyong proteksyon. Kaya patuloy po namin sa iyong itinataas, dakilang Diyos, sa gabing ito, ang mga sambahayan ng aming mga kapatiran, Panginoon, na abutin mo ang kanilang mga karaingan sa gabing ito, kung ito'y patungkol sa kanilang kalusugan, kalakasan at panibagong sigla, ang patuloy pagkaloob sa kanilang mga pangailangan pinansyal, ang provision mo, Panginoon, ang patuloy na ipagkaloob at dalangin namin, dakilang Diyos, na patuloy kaming makapaglingkod at maging kagamit-gamit sa iyong banal na gawain. Sa gabi nito, patuloy namin tinataas ang aming pong mga kamanggagawa, Pastor Edwin Katunggal at Juliet Katunggal, sa kanila, Panginoong patuloy na paggaling at sa mga sambahayan, Panginoon, na naulila sa sambahayan ng aming kamanggagawa, Pastor Ruth Patio, ang sa aming kamanggagawa, Dem Jessica Ulidan, sa kanilang mga mahal sa buhay na pumanaw. Kayo po, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng kaaliwan. At patuloy, Panginoon, na kayo ang mangusap sa bawat isa. At sa gabing ito, amin pong binabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at Amen.